What's up mga kaakbay? Kayo ay nakatutok pa rin sa Aniceto Garcia Vlogs. Yehey! Magandang tanghali mga kaakbay. It's lunch break right here, right now. Nandito po tayo ngayon sa Pagdinabangay office. And since lunch break ngayon, so kakatapos lang natin kumain. So, ayan, andito yung aking pinagkainan. Andito yung bulseta kung saan dito nakalagay kanina yung kinakain ko. Of course, nag-order ako ng humba. It's worth 50 pesos. So, sulit naman yung aking kain kasi ang sarap po ng aking pagkain, guys. Na with the hope na sana po magiging okay tayong lahat. Hoping na habang kumakain ako, I'm still hoping na may kinakain po ang lahat, maski pa paano. Hindi madali ang pinadadaanan natin sa mga panahong ito. We are now facing a lot of challenges in terms of educational landscape. So we all know that education in the Philippines has deteriorated a lot. Alam naman natin pong lahat iyon. And hindi natin maitatanggi na meron talagang depreciation. Kumbaga, meron talagang deterioration. Meron talagang pagbulusok at pagbaba ng kalidad ng ating mga graduates. Before the onset of K-12 program, we are hoping na makakatulong yung K-12 para maitaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit sa tingin ko mga kaakbay ay ganun pa rin. We still lag behind doon sa kalidad ng edukasyon na meron tayo dito sa Pilipinas. Hindi natin maitatanggi na marami pa rin ang hindi nakakapagbasa. At hindi lang yon, marami pa rin ang nakakapagbasa ngunit hindi naman naintindihan kung ano ang kanilang binasa. Kaya talaga madali. Alam natin na Sir? yes. Tara, sir. Why just now? Kuan ka na. Oo. Oh. Sige. So, ayan. Nakikita naman natin na bumaba talaga ang kalidad ng edukasyon. At ito ang ebidensya na kung saan yung pasulit o yung test na ginawa natin sa loob, ginawa ng mga guro sa loob ng isang ang 2 araw. Hindi talaga iniundayan. Hindi talaga tinitigilan ng guro ang paggawa ng test questions. Ngunit ano ang nangyayari? Sa 50 items na ginawa sa loob ng 2 araw ni teacher, sinagutan ni estudyante sa loob ng 5 to 10 minutes. And guess what? Presumably yung score niya is 5/40. 10/40. Pasado nga ba? Nakakalungkot talagang isipin na ganito yung kinahinatnan na nasa halip na tumaas yung kalidad ng edukasyon ay mas bumaba pa ito, mas dumausdos pa sa kasalukuyan. This is not to criticize yung mga namamahala ng DepEd kasi this is a shared responsibility. This is not the sole responsibility of the DepEd Secretary. This is not the sole responsibility of the President of the Republic of the Philippines. This is not a sole responsibility of the regional directors, the superintendents, supervisors, principals, school heads, but also sa teachers, sa students, sa parents, sa stakeholders. Nakakalungkot isipin
Ngunit, gano'n na talaga. Gano'n na talaga ang mga nangyayari sa educational arena natin. Sa tingin ko, kailangan talaga i-improve. Dahil sa sinabi ko na kanina, may mga estudyante na dumating ng high school na hindi marunong magbasa. At hindi lang yan. May mga umabot din ng high school na marunong magbasa, pero hindi naman naiintindihan kung ano ang kanilang binasa. Wala pa rin. Right? Wala pa rin mangyayari. Ganun pa rin. So, ano kaya ang dapat gawin? Ano kaya ang pwedeng maging solusyon nang sa ganun ay maitaas at maiangat natin ang kalidad ng ating edukasyon? So as teachers, sa tingin ko, nakaatang talaga sa mga kamay ni teacher ang learnings ng mga bata. Klaro naman yun, di po ba? Isa sa mga, or the main reason, or ito ang aming sinumpaan nung kami ay nakapasa sa board exam na sana ay mapabuti at pagbutihin at pagigihin namin ang aming pagtuturo. Nang sa ganon ay we will make a difference on the lives of the students. Ngunit nakakalungkot isipin na dumating pa rin tayo at dadating pa rin tayo sa punto na yung grado na 73, 72 ay pikit matang babaguhin at gawing 75. I know, malapit lang naman talaga yun. But then, we are not only, yun ba, yung mas pinairal natin yung ating mga puso na umintindi for the benefit of the students. Kasi nakakawawa, hindi lang naman yung mga estudyante, kundi pati na rin yung mga parents, pati na yun na rin yung kanilang mga magulang na nagsipag, nagsikap, at pinag-igihan talaga ang kanilang mga trabaho, at marami na rin ang kanilang mga pinagdaanan at pagdadaanan pa para lamang mas mabigyan ng magandang buhay at mabigyan ng pagkakataon ng kanilang mga anak na makapag-aral at to learn more. So, kailangan talagang merong gawin, kailangan talagang merong baguhin, kailangan talagang merong dapat pa nating tuklasin nang sa ganon ay babago natin ang mukha ng education landscape dito sa Pilipinas. Again, as I've said, I'm not blaming DepEd because this is a shared responsibility between or among the DepEd central office, the regional offices, the division offices, individual schools, the parents, the students, and the stakeholders. So we should join our hands so that we'll be able to produce quality, lifelong learners. So isa yan sa mga, or yan yung main mission and vision ng departamentong ito. So, nasabi ko sa sarili ko na dapat talaga we should start, or I should start within myself. Hindi ako perfectong guro. I'm not a perfect teacher. I stumble at times. I made mistakes at times. But I made sure na sa bawat isang mali na aking nagawa, ay tutumbasan ko ito ng 2 hanggang 3 tamang gawin, no? Or 3 tamang ang tawag dito, 3 tamang gawain nang sa ganon ay magiging patas
at hindi ako makukonsensya sa sweldo na aking natanggap. Yun. It's not easy, hindi siya madali. Ito ay isang napakadelikado at napakahirap na gawain. Nagampanan ang aming tungkulin bilang mga guro at kami ay umaasa din sa tulong ng mga magulang dahil hindi namin kaya itong mag-isa. Dapat talaga nandun yung suporta ng mga parents, ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil kapag nawala ang suporta ng mga magulang sa kanilang mga anak, ay parang mapipilayan ang kanilang mga anak. Mawawala sa focus, mawawala sa konsentrasyon, at mawawala ng kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Ngunit kapag nandun, suportado ng mga magulang, of course, we will be able to do it. Say hi! Anong oras na? 45. It's time to go. So, yun nga mga kaagbay, it's not easy, pero gagawin. So, I guess, yan lang muna ang ating content sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming pasalamat sa inyong pagsama sa akin for today's video. Hanggang dito na lang muna. Bye! Okay, charger game. Cellphone? See, oh. Murag I ang akong daron. No C. Wala si? Sino ba? Sino ba? Sila. We will start at 1. Na. Ay, exactly one. Ito naman one. Exactly 2.